Magiging critical na raw ang supply ng kuryente sa Luzon sa susunod na linggo. At dahil wala pang desisyon kung sino ang papasan ng dagdag gastusin sa ipatutupad na Interruptible Load Program o ILP, otomatiko po, consumer, taong bayan ang babalikat niyan. Yan ang tinutukan ni Julius Segovia. Hindi pa rin nagkakasundo ang Senado at Kamara kung sino ang sasalo sa insentibong ibibigay sa mga kumpanyang sasali sa Interruptible Load Program na gagamit ng sarili nilang generators para makabawas sa taas ng power demand. Sabi ni Senate Committee on Energy Chairman Serge Osmeña III, walang maipapasang joint resolution kung hindi aayon ng Kamara sa posisyon niyang sa taong bayan singilin ng gastos sa ILP. Gusto ng Kamara, gobyerno ang sumalo sa gastos sa pamamagitan ng Malampaya Fund. Para kay Osmeña, 4 centavos per kilowatt hour lang daw ang tinatayang taas singil para sa 2 o 3 buwan ng tag-init, katumbas ng 12 pesos na dagdag singil sa customer na may 3,000 pisong monthly bill. Bakit ko ayaw kong gawin ng exemption ng pass-through? Because this ILP will be forever. Tuwing meron tayong emergency, gagamitin natin yung ILP. Wala mang maipasang joint resolution. Tuloy ang pagpapatupad ng ILP ayon sa Energy Regulatory Commission. Alinsunod sa kasalukuyang panuntunan, consumers ang sasalo sa gastos. Kung sino yung makabenepisyo doon sa parang in effect karagdagang kuryenteng nagamit, sila yung magbabayad. So in effect mga consumers ang tumutustos doon sa karagdagang gastos. Higit sa bayarin, ang inaayos ngayon ng ERC ay ang mapasama sa listahan ng mga sasalis ILP ang contestable market o yung malalaking industriya na hindi customer ng Meralco pero magiging malaking supplier ng kuryente dahil sa kapasidad ng kani-kanilang generator. Minamadali na nila ang pag-amyenda sa ILP guidelines para maaprobahan sa Lunes. Ang Retail Electricity Suppliers Association o RESA na grupo ng mga contestable customer nangakong lalahok sa ILP kahit hindi pa napaplansya ang ILP guidelines. The key really is one, making sure that the participants get compensated, and the next major one is the DU is able to recover. Sabi ng RESA, critical na ang power supply situation sa Luzon sa susunod na linggo. Pero mas nakababahala raw pagkatapos ng mahal na araw o sa pagitan ng April 5 hanggang April 15 kung kailan balik operasyon na ang mga industriya. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.